Ngayon sa Matthew 7. Okay, Matthew 7 chapter 7 verse 21 to 23. Okay? Yan. Sa mga hindi nakapagsimba ngayon, ito yung ating tatalakayin ngayong gabi. So buksan niyo yung Bible niyo or yung app niyo. Mas maganda kung may Bible, no? Matthew 7:21 to 23. Not everyone who calls out to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven. Only those who actually do the will of my Father in heaven will enter. On judgment day, many will say to me, Lord, Lord, we prophesied in your name and cast out demons in your name and performed many miracles in your name. But I will reply, I never knew you. Get away from me, you who breaks God's law. Okay? So, ito yung nakakatakot na verse, no? Bakit nakakatakot to? Kasi, the worst thing that can happen to a man, is to die, and then pagdating mo na ron sa kabilang buhay, akala mo safe ka kasi nag-perform ka ng miracles tulad dito. Diba? Sabi niya, I cast out demons in your name and performed many miracles in your name. Diba? So, marami mga ganyan tao ngayon na busy sa ganito, sa gawain ng simbahan, but the personal relationship kay Lord, yun ang hindi natin masasabi kung totoo ba, no, ang kanilang relasyon sa Panginoon. You can be very busy in the church doing your ministry, but the question is, what is your relationship to our Jesus Christ, our Lord and God the Father, no? Parang ganito yan. Pagdating mo sa kabilang buhay, no, tatanungin ang ating Panginoong Jesucristo, no, kamusta naman tayo nung tayo ay nasa mundo, no? So, yun ang mangyayari. Parang ganito, kung ikaw ay isang ama, tapos may nagpunta doon sa bahay mo, kunyari ako, no, ako'y daddy ako ng anak ko, 8 years old. So pag may nagpuntang isang bahay, pag may nagpunta sa bahay namin na isang bata, sinabi niya, pwede po ba akong pumasok dyan sa bahay niyo? Sabihin ko, sino ka ba? Tapos tatanungin ko yung anak ko, tatanungin ko si Sam. Sabihin ko, Sam, do you know this boy or do you know this little girl? Pag sinabi ng anak ko na hindi niya kilala, hindi ko papapasukin kasi hindi niya kilala eh. Hindi pala niya kalalaro, no? Hindi pala niya halubilo minsan, ano. So ganun din sa Panginoon, no? Sa ating Panginoon. Unless you believe in Jesus Christ, you cannot enter heaven, no? Marami sa atin hindi naman sa marami sa atin ang naka-experience na ng ganyan na mga Kristiyano na it seems like they are religious, they are like this and like that. Hindi tayo nagja-judge, but yun ay eye-opener sa ating lahat. Eye-opener na hindi kailangan makita ng mga tao na religyoso ka, na hindi kailangan, paano ba sasabihin to? You don't have to put a show, no? Hindi mo kailangan maging showy na religyoso ka. Ang pinakamahalaga ay yung papaano mo kakilala ang Panginoon, no? You may be sabihin natin nagtatights ka ng napakalaki, or hindi ka po pumapalya, let's say lagi ka sa ministry, but how is your prayer life? Kamusta ang prayer life mo, kapatid? So, kamusta ang iyong relasyon sa Kanya, no?
Hindi lang sa dito sa Canada, buong mundo marami niyan. Lalo na sa mga simbahan na napakalaki, no? Na nagiging negosyo na yung simbahan, no? Yes. Lahat ng mga magagandang salita maririnig ng mga tao. Kaya bumabalik ang mga tao doon. Kasi nga, feel good, yung tinatawag na feel good ministry, no? Kailangan pagdating ng mga tao doon, they feel good. Paglabas nila, they feel good. I will be blessed. Kasi sabi ng pastor, I will be blessed, no? Kasi nagsisimba na ako. No, hindi ganun yun, no? Hindi porkit nagsisimba ka na, hindi porkit nagbabasa ka na ng Bible, is exempted ka na sa lahat ng pagsubok ng mundong ito. Lahat ng pagsubok. Lahat tayo dadaan dyan hanggat buhay ka. Meron at merong pagsubok at meron pa rin pagpalo ng Panginoon, lalo na kung tayo ay nakakalimot na, at lalo na kung talagang tayo ay kailangan na rin tapikin ng Panginoon dun sa mga ginagawa nating mga bagay-bagay na hindi nakanais-nais, no? May mga Kristiyano pa rin na kahit na nagsisimba na or sinasabi nilang Kristiyano sila, naninigarilyo pa rin. Umiinom pa rin ng alak, diba? So paano yun? Nasaan yung ebidensya na ikaw ay new creation na, diba? Sabi niya sa Book of Corinthians, if anyone is in Christ, they are a new creation. The old has gone, the new has come. So paano mo masasabi na wala na yung dati mong ikaw, na I was crucified with Christ, diba? Parang ganoon. And Christ lives in me. Kung yung mga bisyo ay hindi natin kayang isuko sa Panginoon, nandiyan pa rin yung bisyo natin, nandiyan pa rin yung pambababae, nandiyan pa rin yung mga kung ano-ano man, no? Hindi tayo nagmamalanis, mga kapatid. Dahil ako rin po ang inyong lingkod, lagi pa rin ako nagkakasala pa rin ako minsan, kahit sa isip lang. Sa trabaho, minsan naiinis ako, ganyan. So, ang maganda niyan kasi nakukonvict tayo ng Panginoon pag nakakagawa na tayo ng ganyan. Uy, sorry Lord, masasorry na tayo kay Lord. Pasensya na po Lord, nagawa ko ito. Mga ganyang bagay, no? Dito sa mundo, madaling mag-invest kung talagang masipag ka. Dito, lalo na dito sa Canada, basta masipag ka, hindi ka mapili ng trabaho, gagaan ang buhay mo. You can have a house, you can have car, you can have everything you want, sa sipag at syaga, no? Dahil yun ang kaibahan ng Pilipinas sa Canada, na dito is yung trabaho nandiyan. Huwag ka lang mapili. Hindi ka tulad sa Pilipinas, talaga unemployment is napakalaki. Dito may unemployment din na problema. But hanggat hindi ka mapili, makakahanap ka ng trabaho. Pero yung investment na yun is yung investment na ginagamit natin o ginagawa natin para sa future natin. Yun ay may hangganan, di ba? Pero yung investment na yung may eternal value, yun yung kailangang unahin din ng bawat tao sa atin, ng bawat tao. Yun ang kailangang unahin. Ang buhay natin dito sa mundo ay kakapiranggot lang. Kumbaga, isang maliit na butil kumpara sa eternity, na pag ihambing natin yung isang maliit na butil ng buhangin, yun ang buhay natin, at yung dagat, yun yung eternity, no? So okay na, hindi ko sinasabing hindi mabuti yung mag-invest tayo sa ating buhay para sa future natin, sa lahat kailangan yan. Pero dapat wag natin kakalimutan yung may eternal value na pag-i-invest, no? Bakit tayo nag-Bible study? Bakit tayo nagsisimba? Kasi bakit tayo nakikipag-fellowship sa mga kapwa natin, mga Kristiyano? Bakit tayo
bagay pa rin, no? Simba ng linggo, and then pagdating sa bahay, bukas tayo ng tagay, no? Sigarilyo, parang bulkan. So, o ano man. So, kailangan magkaroon tayo ng pagtitimpi, self-control, no? Fruit of the Holy Spirit, doon nakikita yung self-control, yung discipline natin sa sarili natin, para naman makikita ng mga tao na yung pagsisimba natin, pagbubasa ng Bible, pagiging Kristiyano is hindi sayang. Hindi napapatunayan ba natin sa gawa, hindi to show off, kundi kumbaga yung bang, di ba, nakakaya sa Panginoon yung worship ka, tapos pag ikaw na lang mag-isa or wala ka na sa simbahan, iba na yung ugali mo, di ba? You embrace all the vices, you embrace all the negativity na hindi mo mabitaw-bitawan, yung mga bagay na hindi mo kayang isuko sa Panginoon, nandun pa rin. So, yan, isip-isip lang, sabay-sabay tayong magbulay-bulay, pag-isipan yung mga bagay na nagagawa natin. Hindi naman tayo perfect lahat, di ba? Lahat tayo makasalanan hanggat tayo nabubuhay dito sa mundo. Lahat tayo makasalanan, kaya nga napakaganda ng mga Bible studies at pakipag-fellowship sa mga kapwa natin Kristiyano, kasi doon tayo nagpapalakasan, at kung kailangan ng advice, nakakakuha tayo ng advice, at kung kailangan naman natin mag-advise sa mga tao, nagagamit tayo ng Panginoon. Kasi tayo talaga ang magpapalakasan, tayo lahat ang magtutulungan, di ba? Kaya sama-sama tayong pag-aralan ang salita ng Diyos, at pagsikapan natin na maging, hindi naman tayo maging perfect, but yung magawa natin yung best natin na yung lahat ng hindi ka nais-nais sa mata ng Diyos ay maiwasan na natin, no, sa abot ng ating makakaya. Bagamat ang Diyos ay laging handang magpatawad, pero gusto rin ng Panginoon na nakikita yung ating pagtitimpi, pagkokontrol sa mga bagay na hindi dapat natin ginagawa, di ba? So, kaya doon din makikita na kung ikaw ay gusto mong magbunga bilang isang Kristiyano, gusto mong humikayat ng mga tao sa simbahan o sa Bible study o saan man. So, paano ka makikikayat kung ikaw let's say, for example, sa trabaho mo, isa ka sa mga nagmumura, isa ka sa mga mahina ang pagtitimpi, isa ka sa mga makukulit na palaaway. So, paano ka magbubunga kung ganun ang ugali mo sa trabaho? So, hindi maniniwala sa iyo mga tao, no, ba't ako magsisimba Ikaw nga, hindi mo mabago yung sarili mo, di ba? So, kailangan talaga maging mabusisi rin tayo dun sa mga ginagawa natin. Maging maingat tayo, no? Napakasarap isipin na matapos ang buhay dito sa mundo, meron kang pupuntahan, which is yung ang iyong Diyos Ama, ang ating Diyos Ama, ating Panginoon, na sabi nga sa Biblia, tatanggalin niya lahat ng mga luha, lahat ng mga sakit, wala na yan, mawawala na yan. It will all vanish. He will take those away. Diba? Napakasarap. Hindi mga nararanasan mong hirap dito, hindi mo naman nararanasan doon. Yun yung dapat nating nilook forward at pinagsisikapan. Ako nga talagang pag nakakagawa ng kasalanan, sa isip man o sa ano man, talagang parang naalala ko yung verse na sinabi ni Paul na I am the worst of them all. Search natin dito, ano ba yung sinabi ni Paul? Naalala ko bigla yung verse na yon, no? Hanapin natin yung verse na yon na sinabi ni Paul, kasi nasabi ko na rin yung sa sarili ko noon yung I am the worst of them all, sabi ko sa ito yun hanapin natin, baka nga mauna pa kayo maghanap sa akin. So here, anyway, tignan natin dito. Sabi niya,
Okay. Pag tayo gumana nitong aking Google. Ito. Paul said, Bible verse, I am the worst of them all. So 1 Timothy 1:15, Jesus Christ came to the world to save the sinners, of whom I am the worst. Sabi ni Paul, Jesus Christ came into the world to save sinners, of whom I am the worst. Siyempre, bakit to sinabi ni Lord at ni Paul? No? At sinabi ko rin sa sarili ko, bakit? Kasi nga, alam ko sa sarili ko lahat ng kasalanan ko. Walang may tatago. Pilitin ko mang itago kahit noon pa. Yung binata pa ako, napakakulokoy ko. Bakit ko sinasabi rin yun na I am the worst of them all? Kasi alam ko yung mga kasalanan ko. Hindi ko naman alam yung mga kasalanan ng ibang tao. Siyempre, mas kilala ko yung sarili ko. Alam ko yung mga nagawa kong kasalanan. Kaya ako nasabi din sa sarili ko noon na I am the worst of them all when I was, every time na nangingi ako ng tawad sa Panginoon ng mga kasalanan ko, sinasabi ko sa Kanya, I am the worst of them all because I know my sins. But thank God na si Lord ay lagi nagpapatawad. Laging nandyan ang Kanyang grace. His love is new every morning. So, yun nga, kaya ako nabanggit yun. Yung pag-amin, yung repentance, napaka-importante. Napaka-importante ng repentance. Hanggat nabubuhay tayo, tulad ng sinabi ko kanina, tayo yung magkakasala. Pero ang repentance, kailangan lagi nandyan, lalo na bago matulog. Yan, kailangan natin ng repentance. Humingi ng tawad sa Diyos sa ating mga kasalanan at pagsikapan natin na sundin natin yung kanyang mga utos. Sundin natin yung mga commandments niya. Sundin natin yung kung ano yung mga nais ng Panginoon sa buhay natin. Minsan mag-pray tayo na, Lord, gamitin mo kung paano mo ako gamitin. Yun ang mga panalangin ko, lalo na pagkagising ko sa umaga o papasok sa trabaho habang nag-drive. Sinasabi ko kay Lord, please use me kung paano mo gusto mong gamitin. At Lord, ganun din, sana help me, Lord, to act, to speak, and to think according to your will. Para hindi ko siya na-offend ba. No? So, although, tulad na sinabi ko, hindi natin kailangang maging perfect. But, with Christ, siya yung magbibigay sa atin ng lakas, katatagan, at kakayanan para maiwasan natin yung mga dapat nating iwasan, magawa ang mga kanais-nais sa Kanya at maiwasan yung mga hindi kanais-nais na pwede natin gawin. So, tandaan natin yun na hindi lahat ng tao na tumatawag sa Diyos, Lord, will enter the kingdom of God. Only those who actually do the will of my Father in heaven will enter. Diba? Yun ang sinasabi dyan. Only those who will actually do the will of my Father in heaven will enter. So, mayroon tayong kailangan gawin. Hindi lang tayo yung, okay, I believe kay Christ. Hindi ko na kailangan gawin yung ganito, ganyan. Naniniwala naman ako sa Diyos eh. That's not enough. Ang sabi dito sa Bible, hindi po ako nagsabi. Sabi sa Bible, only those who actually do the will of my Father in heaven, will enter. So, ito po isa sa kailangan natin pag-isip-isipan. At, salamat po sa pakikinig sa maikling topic natin ngayong gabi. At, again, para dun sa mga mahina yung music kanina, but para dun sa mga gusto ng mga Tagalog and English gospel songs, panoorin nyo po sa YouTube. I-type nyo lang ang Pastor Juvenar Santiago. Doon napakaraming magagandang kanta ron na makakarelate kayo. Okay? God bless po sa lahat. Salamat po.